Wala. Naalala mo si Aling Maria? Yung kapitbahay natin? Yung nakatrabaho sa Saudi? Oo, kumusta na siya? Wala na akong balita sa kanya eh. Naku, kakauwi lang niya last week. Tapos sabi niya, may kilala siyang recruiter. Sabi pa nga niya, kung gusto daw nating mag-abroad, pwede niya tayong tulungan. Mabilis makakaalis, walang poproblemahin, at maaahon natin sa kahirapan ang pamilya natin. Talaga ba? Pangarap ko talagang kumita ng dollars para sa pamilya ko eh. Sigurado kang matutulungan tayo nitong recruiter ha? Sigurado yan. Binigay na ni Aling Maria sa akin ang contact number ni Madam. Siya yung recruiter. Okay talaga to si Madam kasi mabait daw at maraming koneksyon sa Saudi at Dubai. Sandali lang. Pag-isipan natin itong mabuti. Nasabi ba ni Aling Maria ang detalye ng trabaho, kontrata at mga babayaran bago aalis? Alam niyo naman, maraming mga illegal recruiter. Baka imbis na magandang buhay para sa pamilya ay trahedya ang maging bunga nito. Ang nega mo naman. Sure ako dito. Okay na to. Wait lang. Huwag makontento sa okay na to, lalo na kung tungkol sa pagtatrabaho abroad. Alamin ang tabang proseso ng pag-abroad. Huwag basta maniwala sa mga pangako para hindi maging biktima ng illegal recruitment at human trafficking. Protect yourself, protect your family, and protect your future. Bago maniwala sa nagsasabing okay na to, bumisita sa Department of Migrant Workers o DMW para sigurado ka. Bisitahin ang kanilang official website o tumawag sa kanilang hotline. Your safety and your future are worth more than empty promises. Don't take the risk, be informed, be safe. Ang paalalang ito ay hatid ng Department of Migrant Workers Region 9 at ng 1116 DXAS, your community radio. This is your community radio, 1116 DXAS, communicating Christ in our world. Ang oras po sa buong Pilipinas ay 9:30 ng umaga. Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome sa ating programang Family Matters, Thursday edition for the elderlies. Magandang umaga sa iyo, Lola Zen. Magandang umaga naman. Kumusta na? Kumusta na ang buhay-buhay? Ano ang pinagkakabisihan mo ngayon? Wala, dito lang sa bahay. Walking, stretching. Nag-aaral ng ating Family Matters topic. Talagang productive talaga ang mga araw mo. Panibagong araw po para sa kwentuhang pangpamilya. Ako po si Ate Marlene. At ako po naman si Lola Senny. Sa lahat ng bago lang nagbukas ng kanilang mga radyo, welcome po kayo sa ating programa. Ano man ang ginagawa nyo ngayon, naghahanda papuntang opisina, papunta sa mga estudyanteng may klase pa, o kaya'y naghahanda ng almusal, samahan nyo po kami sa isang oras ng kwentuhan. Ang pag-uusapan po natin sa umagang ito ay tungkol saan? Lola Zen, ano ang ating ngayon? Paksa. Koneksyon sa henerasyon. Goodbye gadget. Hello kwentuhan. Yang ating pong paksang yan
ang bibigyan po natin ng focus ay pagpapaigting ng bonding nina lolo, lola, at mga apo ngayong bakasyon. Kasi Sali po kayo sa ating kwentuhan. Mag-text sa 0916-296-6625. Pwede din mag-comment sa ating FB page na 1116 DXAS, your community radio. karamihan po sa ating mga estudyante ngayon ay nagbabakasyon, di ba, Lola Sen? Ito yung panahon na pwedeng magka-bonding ang mga apo sa kanilang lolo at lola. Ang pagbabanding ng lolo at lola kasama ang kanilang mga apo ay napakahalaga. Tandaan ninyo, ang inyong mga lolo at lola ay may maraming karanasan, maraming kaalaman na pwede ipasa sa kanilang mga apo. At ang tamang-tamang panahon niyan ay ngayong bakasyon dahil karamihan sa ating mga apo ay nasa bahay lamang. Di ba, Lola Sen? So, Correct ka dyan. ang unang punto sa ating paksa ay ang karunungan sa pakikipag-usap. Saang hangong key verse meron tayo? Ating key verse, ang karunungan sa pakikipag-usap ay nasa Kawikaan 15:4. Sabi dito, ang mga salitang malumanay ay puno ng buhay. Ngunit ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban. Kawikaan 15:4. Na. Lola, mga lolo, ano po ba ang tono ng ating boses pag nakikipag-usap sa ating mga anak at mga apo? Kailangan, nabanggit dito, dapat malumanay tayo kung magsalita. Kasi pag malumanay tayo magsalita, ito ay puno ng buhay. Bakit puno ng buhay? Masarap makinig sa taong malumanay ang boses, Lola Sen, di ba? Pag malumanay ang inyong boses, talagang pakikinggan kayo. Pakikinggan kayo ng bukas ang puso ng inyong kinakausap. Kasi kung kabaliktaran ang gawin nyo, masakit yun. Masakit. Para kang nag-iimbita ng kalaban pag hindi malumanay ang pagsasalita. Yung pasigaw, paggalit, yan. Hindi yan siya nakakapagbigay buhay sa iyong kausap. Halimbawa, ngayong bakasyon, iisipin natin, mas lalong magfo-focus ang mga apo natin sa kanilang cellphone, di ba? Anong ating dapat gawin? Maging modelo tayo, mga lolo't lola, sa pagbababa ng cellphone. Paano natin gagawin yung, Lola Sen? Ipakita sa mga apo na mas mahalaga ang face-to-face na kwentuhan kaysa sa Facebook. Oo. Kasi, napapansin nyo ba? Lahat kayo nasa bahay ninyo, pero nag-uusap ba kayo? Nag-uusap kayo, lahat busy sa kakascroll sa Facebook, sa TikTok. Kanya-kanyang pwesto. Oo, kanya-kanya. Kanya-kanyang cellphone. Tapos ang hirap. Walang panahon sa kwentuhan. Oo. Tapos ayaw pa disturbo yung posisyon pa naman na paghawak na ang cellphone, kitang-kita mo sa posisyon pa lang, ayaw magpa-disturbo. Kaya tayong mga lolo't lola, pag ang ating mga apo ay gusto nating ibaba ang kanilang mga cellphone, dapat ay malumanay
ang ating pagsasalita. O, paano natin gagawin yan? O, lalapitan na ng ating mga apo. Sasabihin natin, Apo, pwede bang mag-usap muna tayo? Pwede bang mamaya muna gamitin ang cellphone mo? O, meron lamang ako mga bagay na gustong itanong sa'yo. Ayan. Ganon. Kasi nga, subukan nyo daw ano. Kanina ka mo dyan, cellphone, ibaba mo nga yan. Oh. Sa palagay nyo, alin doon? Susunod yon sa palagay nyo? Lola Sen, susunod kaya? Di ba? Sisimangutan kayo at tatalikuran. Kasi nga masakit yun. Kaya dapat ang ating tono ng boses, pag tayo nakikipag-usap sa ating mga apo, lalong-lalo na kung meron tayong pabor na hihingin, dapat tayo palaging malumanay. Hindi lang tayo malumanay kung mayroong pabor na hihingin. Kumbaga, sa pakikipag-usap natin sa ating mga apo, kailangan palaging malumanay. Para gayahin din tayo sa ating pananalita na malumanay. Kasi napakagandang pakinggan kung malumanay ang boses ng iyong kausap. Di ba, Lola Sen? O. Sabihin sa apo mo, Apo, magkwentuhan tayo. Meron akong kwento sa'yo. Yun. Alam mo, nung edad mo ako, ganito may mga kwento. Mayroon kang maikukwento sa kanya tungkol sa buhay mo nung sa edad na yon ng apo mo. Oh. Anong edad yung kausap Yes. ng apo mo. At saka meron pa isang technique, Lola Sen. Interesado siya. Mm-mm. Ano yun, Lola? Sige nga, Lola, kwentuhan mo nga ako. Oh. Ikaw, katulad mo, Lola Sen, magaling ka magluto. O halimbawa, may niluto kang masarap na merienda. Sasabi mo, Apo, may niluto akong merienda. Ibaba mo muna sandali yung cellphone mo. Masarap itong niluto ko kung sabay tayong kakain at magkakwentuhan. O, di ba? Napakagandang yon. Style, kumbaga, style pag ginawa mo yon. O, so, di ba saan magmumula ang kwentuhan nyo? O, pag upo, kakain kayo, manalangin muna tayo bago tayo kumain. Mananalangin kayo. Pagkatapos, sige Apo, tikman mo. Kakainin. Okay ba? Gano'n. Tapos, palagay mo, gusto mong matuto kung paano yung lulutuin. Kaya doon magmumula ang kwentuhan. Ang pinakamahalaga, ang pagbubukas ng inyong pagkukwentuhan. Kaya kailangan. Ano gusto mo paglaki mo? Gusto mo bang maging chef? Yan, ang pagluluto. Umpisa natin dito sa bahay, tuturuan kita. At pag lumaki ka na, pwede mo nang mapag-aralan din para maging chef ka. Matadagdagan yung kaalaman na itinuro ko sa iyo. Maganda yan sinabi mo, Lola Sen, kasi ngayong bakasyon, ito ang mainam na panahon na turuan ng mga lolo at lola ng mga gawaing bahay ang ating mga apo. Tapos ang pagtuturo para mas effective ay malumanay ang pananalita. Kahit nasa nagkamali, habang tinuturuan natin, nagkamali, pagsabihan, malumanay pa rin. Huwag tataas ang boses. Kasi, yun nga, di ba, pag tinaasan ka ng boses, di ba, magiging reaksyon mo, magkakaroon ka kagad ng negatibong reaksyon. Di ba, magagalit ka, masasaktan ka. Yun ang magiging resulta kasi pag ang boses mo ay tumataas. Kaya, ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban. Totoo talaga. Sa kalooban ng kapwa natin, pag mayroon tayong masakit na salita na masasabi sa kanila. At kung tumaas yung boses natin, imbis na pakikinggan tayo, hindi na tayo pakikinggan. Hindi na tayo susundin sa sinasabi natin. Kaya napakahalaga. Lalo na, Lola Sen, pag meron nga tayong hinihinging pabor, nakikisuyo tayo, tapos
pagka may ginawa silang pabor sa atin, may ginawa silang magandang bagay, hindi natin nakakalimutan, Lola Sen, na magpasalamat. Kasi kung malumanay, peaceful, di ba, Lola Sen? Pag malumanay, kasi nga, maganda ang pakiramdam mo sa kausap mo. Masaya ka, nabibigyang buhay ang araw mo. Kasi nga, malumanay kung magsalita. Kung halimbawa, kayo po yung tipong malakas ang boses, parang laging galit, pwede naman pong pag-aralan niya na medyo ibababa ng konti ang boses. Baka sabihin din nyo, hindi naman, ang boses ko talagang ganito. Hindi po kasi lahat ng tao mauunawaan kayo palagi. Kaya mainam na kahit tayo mga lolo't lola, mag-ensayo tayo kung paano natin aanoy na ang boses natin ay malumanay. Kasi kung... Modulation. Oo. Modulate mo ang boses mo. Para hindi ang dating sa kanila ay galit ka. Oo. Kasi nga, Lola Sen, di ba, ang malumanay na pananalita ay parang haplos ng may pagmamahal. Oo. Kasi pag yun ang malumanay ang boses mo, unang-una, kalmado ka. Pangalawa, masaya ka. Kasi malumanay. So, turuan natin po, mga lola at lolo, ang ating sarili na maging malumanay ang ating pananalita dahil ang boses na malumanay, ang salitang malumanay ay puno ng buhay. Kasalungat ng Lola Zen? Ng? Ang mahayap na pangungusap ay masakit sa kalooban. Yan. Kaya tandaan niyo po yan. Makikita yan sa Kawikaan, Kabanata 15, Talata 4. Ano ang ating ikalawang punto, Lola Sen? Ang ating ikalawang punto ay ang pagpasa ng mga gawaing bahay. Active summer. Yan. Ito, ang mga mangangaral, Ecclesiastes ay ang mangangaral, chapter 9, verse 10. Sabi dito, anumang iyong ginagawa, gawin mo ng buong husay. Anuman ang ating gawin, dapat natin itong gawin ng buong puso na naglilingkod sa Panginoon. Sabi sa ang mangangaral, 10. Yan ang napakagandang yan, key verse na dapat nating isipin pagdating sa anumang bagay ang ating ginagawa. Maliit man o malaki ang inatas sa atin na gawin, dapat yon gawin natin ng buong husay, buong puso, na para ba tayong naglilingkod sa Diyos. Ganun dapat ang ating gawin. Gaano kasimple ang gawaing bahay. Sabi mo nga, gawaing bahay lang yan. Maghuhugas ng pinggan, madali lang yan. Hindi lang yan siya lang. Di ba? Kasi kung ang gawaing bahay na tinuturo sa inyo, di ba, pag ginawa mo ng maayos, kailangan maayos, di ba? Halimbawa, ako, Lola Sen, ang unang tinuro sa akin kasi noon ay ang magluto ng kanin. Tatandaan ko, grade 2 ako noon grade 2. Okay. Sabi ng nanay ko, kailangan daw matuto ako. So nagulat ako, bakit ako kailangan turuan magluto ng kanin? Ang liit-liit ko pa, grade 2 pa lang ako. Bakit ako niya palulutuin ng kanin? Sa kahoy pa talaga, Lola Sen. Tapos, so nung tinuturuan ako, sabi niya, sige, kunin mo yung kaldero. Tapos, kinuha ko. Sabi niya, sige, hugasan mo. Hugasan mo muna. Hugasan mo. Sabi ko, malinis na ito. Kahit na. Hugasan mo. Hinugasan. Ganito maghugas ha. Tingnan mo ako. Sabi niya,
minodel niya muna. Ha? Itong sponge, okay, babasain mo ng konti na may sabon, tapos sa paligid, sa loob ng kaldero. Sabi niya ganon. Okay, ganyan. Ngayon, Si Marlene, akala ko ba pagsasaing ang itinuturo mo, bakit napunta ka na sa paghuhugas? kasi hugasan muna ang kaldero. Pinahuhugas muna ni nanay ang kaldero. So, nung hinuhugasan na yung kaldero, sabi niya, banlawan mo. Pag binanlawan mo yan, kailangan kapain mo, hindi dapat madulas daw ang loob ng kaldero. Sabi niya, sige, banlawan mo pa uli. Tingnan mo, kung madulas pa. Sabi ko, hindi na siya madulas. Okay, yan. Lagyan mo na ng bigas. Isang tsupa. Tapos sabi ko, ano yung tsupa? Isang tsupa. Yung ating, sabi niya, yung ginagamit natin, pangsukat ng bigas ay isang tsupa. Sabi ko, ilang tsupa po ang ilalagay? Sabi niya, 2. Okay, so 2 tsupa. Hugasan. Ganito ang paghugas. Sabi ko, paano po? Yung 2 mong kamay, paghugas mo ganyan, ganun-ganun mo ang bigas. Ganyan. Sabi ko, bakit kailangan gawin ganun? Para malinis ang bigas. Maalis daw yung ano ba yung Lola Sen, yung mga parang Yung siya. puting touchy. Oo. Mga arena. Oo. Mawala daw yon. So, sabi ko, ilang beses ko siya huhugasan. Sige. No. Yang ganyang klase, marumi yan. Sige pa. Hugas pa uli. Ulitin mo uli. Tapos sabi niya, wag sobrahan. Hindi ka naglalaba. Ano lang, kalma ka lang mag-grab ng bigas sa iyong sa iyong mga palad. Dahan-dahan. Okay. So ano na? Itapo mo uli yan. Nung ikatlo na, sabi niya, tingnan mo ang kulay ng tubig. Marumi pa ba o malinis katulad kanina? Malinis na siya. Sabi ng nanay ko, gamitin ang iyong daliri. Sabi ko, ha? Kasi kailangan yan lagyan ng tubig. Natawa talaga ako. Ang panukat ng tubig, yung gitnang daliri natin. Ilulubog mo hanggang doon sa maramdaman mo yung kaldero. Tapos tandaan mo kung hanggang saan yung bigas. Tapos lalagyan mo ang tubig. Mag-uumpisa ka naman doon kung saan ang bigas na sa ibabaw. Doon mo, kung saan mo nasukat yung doon na dami ng bigas, ganun din yung sa tubig na ilalagay. Ganun pala. So ngayon, ano na? Pagkatapos, sabi niya, sige, sa kahoy, akala ko dun kami sa sa Gastob, Lola Sen. Sa kahoy pala. Sabi na nanay ko, sabi ko, paano yan? Hindi, kailangan matuto ka. Kailangan matuto ka magluto sa kahoy. Nung tinuturuan ako, doon ko nagagaya, no? Pag sabi niya sa akin, kunin mo muna yung mga maliliit na kahoy. Sabi ko, makakaluto ba yan? Para nga, umapoy. Umapoy. Kasi kung yung malalaki ang ilalagay mo kagad, hindi yan, So, tinignan ko. Sabi nanay ko, tingnan mo ako ha, tingnan mo ako, ganyan. So, tinitingnan ko siya, ini-explain niya bawat ganyan. Sabi niya, sa pagluluto ng bigas, mga 4 na kahoy lang, pwede na yan, makakaluto na yan. Okay. At babantayan mo, sabi niya pang ganun. At babantayan mo yan, ha? Masunog. At napansin, tapos maya-maya, sinecheck niya ako kasi bantayan ko daw. So, talagang nandun ako nakaabang dun sa niluluto. Tapos sabi niya, kumulo na ba? Pag yan nagluluto, pag yung apoy lumalampas na sa kaldero, itulak mo paloob. Tulak mo paloob, ganun pa siya. Nung kumukulo na, sabi niya, magbawas ka na ng kahoy. Ganito ang pagpatay ng ganyan. So, yung bang, ako sumusunod kasi nga, unang-una, malumanay ang tono ng boses ng nanay ko nung ako'y tinuturuan. Kaya, ako naman, open akong magtanong ng bakit? At hindi po nagagalit ang nanay ko at hindi siya nababagot
sa mga bakit ko ng bakit. Hanggang sa natutunan ko po ang magluto ng bigas sa kahoy, Lola Sen, at naging paborito ko ang pagkanin na niluto sa kahoy. Oh, totoo yan. Kaya nung medyo nagkakaedad na kami at medyo kaya ng bumili ng nanay ko ng rice cooker, na sabi ko nga sa nanay ko, iba man ang lasa ng ng oo, sa kahoy at saka sa rice cooker. Eh yung bunso kong kapatid, alam mo bang age gap namin? 15 years. Sabi nga niya, masarap gani. Siya, hindi na siya umabot sa kahoy. Ako umabot pa. Siya, inabutan niya na rice cooker. Oh. Pero Mabilis tingnan na nyo. kasi sa rice cooker Oo. Hindi na sinusukat ng daliri. Kung ilan ang sukat ng bigas, yun din ang sukat ng tubig. Yun ang ngayon. Oo, no? Kaya sabi ko nga, so, yung ba, mga ganun na pag tayo ay nagtuturo ng gawaing bahay sa ating mga apo, kailangan imodelo talaga natin, Lola Sen. Imodelo talaga paano gawin ng tama. Step by step. Kaya nung pangalawang pagluluto ko, ang nanay ko parang supervisor na lang. O ano sunod mong gagawin? Tapos, ganyan. Hanggang sa hinayaan na lang niya ako na lang, sasabihan na lang niya ako. Gawin mo na, 4 na tsupa, ganyan, Alam ko na, hindi na niya ako kailangan pang bantayan. Hindi na. Kaya lang minsan nasabihan niya ako, medyo yata na medyo lata ang ating kanin. Parang sumobra yata ang tubig. Ganon. Kumbaga, patuloy pa rin ang learning ba? May natututunan ako mula sa paano pagluto hanggang sa luto na siya, ginagabayan pa rin ako. Para hanggang sa nakuha ko na yung tamang ng pagluluto ng kanin. Ikaw, Lola Kami Sen. ni Marlene, 11 kami magkakapatid. Ang lola ko ang nagturo sa amin ng paggawa ng yung sumang kamuting kahoy, ay talagang matyaga niya yung kaming tinuruan. Pagdating ng hapon, mamimili na kami ng kamuting kahoy, lahat ng ingredients. Tapos yun, sama-sama kami yan doon sa may lamesa. Eto ang hidahon, igaang. Igaang iano sa apoy para pag pinambalot mo, hindi malutong. Yan, pupunasan. Yung step by step talaga na tinuruan niya kami kung paano. Tapos, kayo, yung group kami, kasi madami naman kami. Yung kayo ang magbabalat. Tapos, hugasan. Pagkahugas, ay gagadgarin naman. Pagkagadgad, pipigaan. Yung ganun ba? Tapos, ay handa na ang yung di ba dati hindi wala namang nabibiling pinayod na Wala. Talagang sa kudkuran ba? Horseback riding ang tawag namin diyan. Kadkaran ng yung press na mura na nyog. Na coconut na nyog. Tapos handa na ang asukal na pula. Yung mga gano'n na step by step. Pagkatapos paghahalu-haluin lahat. Tapos pag pinaghalo-halo na, ihanda na yung dahon na pinunasan na ba ninyo yan? Tapos na namin, ibabalot. Tinuturo niya rin yung tamang pagbabalot. Tapos pag-aanuhin mo yan, pag-uupungin mo, mag-asawa. Tapos tatalian sa gilid. Kaya ayun, napakalaking bagay yun na dahil doon sa katyagaan ng ng lola natin sa pagtuturo sa atin, hanggang ngayon, dala-dala namin yun na magkakapatid. At naipasa na namin sa mga pamangkin at sa mga apo, nagluluto na rin sila nung natutunan namin kay Lola Regina namin. Natin mo. Diba? Na yung katagaan, yung patience ba? Sa pagtuturo sa ating mga apo, ay sabi nga, hindi sa tao tayo naglilingkod, kundi sa Panginoon. Sabi, kung anong ginawa mo sa iyong kapwa,
ay ginawa na rin natin yun sa Panginoon. Yes. Kaya sa bawat ginagawa natin, isipin natin yun kahit dahil ang sa Panginoon. Diba? Siya yung nagturo sa atin kung paano maging matyaga sa pagtuturo sa ating mga anak at sa ating mga apo. Apo. O, isa pa, Lola Sen, na dapat natin tandaan, hindi lahat ng ating apo mabilis matuto. Merong medyo matatagalan. At hindi rin po Lola. mawawala sa ating mga apo, Lola Sen, ang magkamali. Okay? Pag nagkamali, wag po tayo kaagad magagalit. Kumbaga, hayaan natin siyang matuto sa kanilang pagkakamali. Ang pagkakamali ay isa ring aral. Ay, mali pala yung ginawa ko. Dapat hindi pala ganun. Oh. May natututunan. Ang mahalaga doon, ang tono ng ating boses ay hindi po tataas. At tulad ng sinabi ni Lola Zen, anumang gawaing bahay ang ibigay o ituro natin sa ating mga apo, maliit man o malaking responsibilidad, dapat gawin natin ng maayos, bukal sa ating kalooban. Dahil sa bawat ginagawa natin, isipin natin na tayo po ay nagsisilbi sa ating Panginoong Hesus. Yan po ang mahalaga. Kasi pag maayos natin ginagawa ang mga bagay, hindi lang tayo nagsisilbi sa ating mga magulang, sa ating mga boss, kung sino ang ating mga supervisor, ganyan. Higit sa lahat, tayo po ay nagsisilbi sa ating Panginoon. Mag-break po muna tayo. At ipagpapatuloy ang ating topic na koneksyon sa henerasyon, goodbye gadget, hello kwentuhan. Magbabalik ang Family Matters dito sa 1116 DXAS, your community radio. Ang Diyos ang nagbuo at nagdisenyo sa diyang kay ganda at mahalagang pundasyon. Tayo ay bahagi ng dakila niyang plano. Oh, pamilya, tayo ay manalangin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan. Ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Sa gitna ng pagod at ingay ng mundo, may isang silungan na laging totoo. Hindi man perpekto at minsan hindi nagkakasundo, babalik at babalik pa rin sa'yo. Oh, pamilya,
Ito ang aming panalangin, kami ay iyong dinggin. Panginoon, maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado ang tagumpay. Maghari ka sa aming tahanan. Panginoon, mamuna sa aming buhay. Ang pag-ibig mo ang aming kailangan, ang salita mo ang aming gabay. Kung ikaw ang kasama, sigurado tagumpay. Panginoon, maghari ka sa bawat pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Panginoon, maghari ka sa aming pamilya. Kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXAS, Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at kami po ang inyong mga kasama. Ate Marlene, At ako po naman si Lola Seni. ang DXAS ay isa sa himpilan ng Far East Broadcasting Company at kapisanan at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyayahan po namin kayong lahat na maging bahagi ng ating radio ministry. Iscan po lamang ang QR code ng ating GCash o bank accounts para sa inyong donations. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong mga donations. Maraming salamat sa inyong partnership at God bless. Happy listening sa lahat ng nakikinig sa atin mula sa Zamboanga, Basilan, Sulo at Tawi-Tawi, pati sa iba't ibang dako ng mundo via live stream. Nais ko pong batiin ng magandang umaga po si Ma'am Maria Loradel G. Delompines, si Ma'am Anabelia Espinosa, si Ma'am Liberty Balucanag, si Ma'am Weng Dagoy, at syempre naman hindi ko dapat kalimutan si Ma'am Tere Agiling. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po sa Saik Women's Church, sa mga kababaihan, at ang Aris Clan, Estrada Clan, at ang Maranatha Church sa Valenzuela. Happy 43rd year anniversary, church anniversary. At sa aming yung senior, yung Policarpio senior citizens. Happy 27th anniversary sa May 31. Attend ako doon. Congratulations, congratulations. Kanina po ay napag-usapan natin ang koneksyon sa henerasyon, goodbye gadget, hello, kwentuhan. At ang mga puntong ating pong tinalakay, ang una ay ang karunungan sa pakikipag-usap, ikalawa, pagpasa ng mga gawaing bahay o active summer para sa ating mga apo. Ngayon po, ipagpatuloy natin ang ating talakayan. Dumako naman po tayo ngayon sa ikatlong punto ng ating paksa. Ano ating ikatlong punto, Lola Zen? Ang ikatlong punto natin ay ang kwento ng iyong resilience.
Ano ang resilience? Ay ang ibig sabihin nun ay ang pagiging yung katatagan natin Mm-mm. at magiging matibay at matatag sa paghanap sa mga pagsubok sa buhay. Sabi dito sa ating key verse ay nasa Joel 1:3. Ipaalam ninyo ito sa inyong mga anak at hayaang sabihin ng inyong mga anak sa kanilang mga anak. Joel 1:3. Yang resilience na yan ang sinasabi, Lola Sen, ano yan? Angkop na katangian ng mga Pilipino. Kumbaga, Mm. gaano man kahirap, no? Ang ating pagdaanan, talagang nakakabangon talaga. Oh, hindi ba tayo natatalo ng problema, hindi tayo natatalo ng mga kabiguan. Kumbaga, nananatili pa rin tayong matatag. Yan ang tatak Pilipino talaga, yung resilience na yan. Kumbaga, yan? Hindi tayo nagkukwit, di ba? Minsan nga sa sobrang ang mga nararanasan natin, minsan yung iba nga, di ba, sa sobrang sakit, gumi-give up na, sasabi na, ayoko na. Oh, di ba? May mga trabaho na bigat, hindi ko na kaya. Oh, hindi tayo ganon. Ano tayo? Palaban. Kumbaga, kung mas nahihirapan, lalong tumatatag. Kaya yan ang resilience. Resilience. Oh, yan ang dapat talaga natin. Ang ating mga napagdaanan na punong-puno ng resilience natin, dapat maikwento natin yan sa ating mga apo at saka anak. Bakit po? Oh, kasi unang-una, marami silang matututunan. Kasi ang buhay, Lola Sen, anong pa man ang sabihin natin, punong-puno yan ng problema, mga challenges sa buhay. Ano na yan? Parte na yan ng ating buhay, hindi na yan mawawala. Pero, hindi tayo sumusuko, di ba? Hindi tayo sumusuko. Ano man ang problema, naghahanap tayo ng solusyon. Pero dapat nating tandaan, sa bawat problema na ating kahaharapin, kasama natin palagi ang Panginoon. Yan dapat, kaya nga hindi tayo sumusuko. Hindi tayo nag-iisa, kumbaga. Kasama natin palagi ang Panginoon. Yan dapat ang lagi nating tandaan. Kasi ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng katatagan, magbibigay sa atin ng lakas. Di ba? Kaya tayo dapat hindi makikitaan ng ating mga apo na sumusuko tayo. Oh. Sa inyo, lalo na sa inyo, Lola Sen, mantakin mo 11 kayo. Mantakin mo 11 na ma-imagine ko na lang ang mga pagsubok na naranasan ng mama at saka papa mo sa 11 anak, na oo, na iba't ibang ugali niyo magkakapatid. Tapos kailangan kayong tingnan mo ngayon nung maliit kayo hanggang ngayon, malapit pa rin kayo sa isa't isa. Yan ang napapansin ko sa pamilya nyo, Lola Sen. Close-knit pa talaga kayo. Oh. Hindi walang inggitan, walang tampuhan. Laging magkakasundo sa lahat ng Kaya maganda yung may family reunion. Kasi nagiging yung nagkikita-kita kayo once a year. Nakakalaking bagay yan na gawin ng bawat pamilya, ang family reunion. At saka Lola Sen, makikita mo ba din sa inyo na paano kayo yung bang binuhay? Tutulungan. Oo, grabe talaga. 11. Bakit pa hindi ginawang 12, no? Isang dosena na sana, mas mabuti. May mga nakunan, kaya ganon. Tingnan nyo. Oo. Pero tingnan nyo, kasi nga dahil yung nagtutulungan, yung alalay tayo, no? Kaya parang anuman ang pagsubok na dumating,
kayang-kaya. Kaya dapat Dito, yan. Ate Melvin, may 4 types of resilience. Oh, sige daw. Physical, diba? Oo. Mental, emotional, and social. Mm-mm. So, kung magagawa natin yan, may pamumuhay natin yan, physically, mentally, emotionally, socially, ang pagiging resilience ay napakalaking bagay. Kasama, kumbaga, kakambal yun na yan ng buhay natin. Diba? Kaya nga, dapat yan, isang katangian na dapat nating ituro sa ating mga apo, yung resilience na yan. Kailangan talaga natin yan. Dahil ang problema at mga pagsubok ay talagang ano na yan, parte na ng ating buhay. Di ba may mga problema na parang talunan ka? Oh. Di ba may problema na, yung tulad ng bagit ko kanina, sumusuko ka na? Hindi po natin... Lalo na pag may sakit, di ba? Yan. Di ba? Totoo yan. Karamdaman dyan. Tapos minsan magka-problema ng pinansyal na yan. Hindi mo alam saan mo kukunin. Pero alam nyo, di ba? Bawat pagsubok, problema na dumating sa ating buhay, ang ating una talagang tatawagan ay ang Diyos. Ang family. Oh. Ang Diyos, tapos ang family. At umpisahan natin, basta may problema, mag-umpisa tayo sa panalangin. Yan talaga. Yan dapat. Pag anuman ang dumating sa ating buhay, lalo na natitest ang ating natitest ang ating katapatan. Yan. Natitest ang ating katatagan. Isa lang ang kapatapat niyan, ang panalangin. Huwag nating kalimutan yan. Huwag nating kalimutan. At yan ang isang bagay na dapat nating ipasa sa ating mga apo. Na dapat yan matutunan nila ang manalangin. Kasi tayo, kalimitan, sarili nating lakas ang ginagamit natin. Kaya nga tayo nagkakaproblema lalo. Pag may problema, di ba? Sarili lang natin eh. Kaya ko yan, kaya. Kaya. Di ba? Lalong lumalaki ang problema. Ngayon, pero tingnan mo, pag una mong takbuhan ang Panginoon, unang-una mong mararamdaman, binibigyan ka ng lakas. Yun ang mararamdaman mo, kalakasan. Tapos, mula sa Diyos. At saka, Lola, sa inyo bang, ang isipan mo ba lumiliwanag? Hindi ka na yung parang, punong-puno ng problema, parang gumaan ang iyong pakiramdam. Dito, anong gagawin nating application dito, Lola Sen? Application, ibahagi ang mga karanasan kung paano ka nakabangon sa hirap. Maging modelo ng katatagan upang hindi sumuko ang mga kabataan sa kanilang mga hamon. Yan ang yan dapat yan. Sa mga pagsubok, tayo mga lolo't lola, dapat kakitaan tayo ng katatagan. Huwag nating ipakita na para tayong ligalig. Ay, wag. Yan, ipakita natin na maligalig tayo sa harapan ng Panginoon pag tayo nagdarasal. Pero, sa harapan ng ating mga apo at mga anak, manatili po tayong matatag. Ipakita natin na anuman ang hirap, anuman ang hamon sa buhay, nakakabangon tayo. Nakakabangon. Lagi ko sinasabi yung verse na, be strong in the Lord. Amen. Ayan ang correct ka dyan. Everything, give thanks, big or small. Sabi nga ni Lloyda. Ayan ang favorite ni Mama. Be strong in the Lord. In everything, give thanks, big or small. Di ba? Oo. May mga verses na panghawakan natin para hindi tayo nanghihina, hindi tayo nang lulupaypay. No? Di ba?
Ako, ang pinanghawak ko, lagi sinasabi ko sa'yo, the Lord will never leave me nor forsake me. Yan ang inaano ko talaga. Hindi ako iiwanan ni Lord. Kaya nga minsan, pag marami akong problemang hinaharap sa eskwelahan, sinasabi ko talaga, Lord, itong problemang ito, hindi ko kaya to. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko alam. Inaano ko na yan sa'yo, Lord. Pinapasa ko na yan. Hindi ko alam. Turuan mo ako, Lord, kung anong gagawin ko. Kung alam mong mahal ka ng Diyos, sasabihin niya, yung love ni God, no one can separate us from the love of God. Amen, Walang sino man makapaghiwalay sa atin sa Panginoon. Hirap, sakit, problema, di ba? Mga Oo. kabigatan. Mm-mm. Hindi yan makakapagpahiwalay sa atin sa pagmamahal ng Panginoon. Dapat meron tayong mga verses sa Bible na panghahawakan natin para magiging matatag tayo, magiging matibay ang pananampalataya natin at makikita ng mga anak natin, mga apo natin na bakit ganyan si Lola, bakit ganyan si Mama na nakakatawa pa, pa sa kabila ng meron tayong hinaharap na mga problema. Diba? Dapat ganun ang natin. Maipakita natin sa kanila na yung resilience na sinasabi niya. Yes, tamang-tama yan. Oh. Matibay, matatag at matibay sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Ayan ang resilience. Kaya po, ngayong araw na to, inahanyayahan namin ang mga lolo at lola na magtalaga ng no gadget hour mamayang gabi sa kanyang mga apo. Gamitin ang oras na ito para maglaro ng mga iba't ibang board games. Tulad ng Scrabble, chess, ganyan, no? O magkwentuhan tungkol sa family history. Dapat po yan. Kayo, mag-schedule na sa loob ng 1 linggo, dapat 3 beses kayo magkaroon ng no gadget hour sa gabi para magkaroon ng pagkakataon na kayo po ay makapagkwentuhan. Di ba? Mahalaga yun. Kumbaga, gawin yung bonding at ang pinakamahalaga, may connection kayo sa bawat isa sa bahay. Kaya tandaan, napakahalaga ng pagkakaroon ng panahon para sa isa't isa sa mga taong nakatira sa isang tahanan. Kumbaga, maglaan ng oras, araw, kung saan kailangan mag-goodbye sa gadget at sabihing, hello, kwentuhan. Yan. Tayo po May ay... mga birthday. All. May babating kami birthday. Sige. May 14, Angel Kalawag. May 14, then Cinderella Esparcia. Natin to, followers natin. Sige. Ang aking pamangkin, dyan. May 17, Anthony Aris. May 17, George Dumitita. Ito, Tagasaek, Jocelyn. May 18, Jocelyn Amandi Gapuma. At yung aking apo sa Bicol, 18 din, Jomar Amandi Redondo. Okay. So, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito na ibinigay mo para sa aming program sa Family Matters. Panginoon, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na muli makapag-share kami ng isang topic na napakahalaga sa aming pamilya. Dahil po sa teknolohiya, halos lahat ng aming mga apo ay may kanya-kanya ng gadget na hindi man natin idiretsong sabihin. Isa po ito sa dahilan kung bakit hindi na ganun kalapit
ang bawat miyembro ng pamilya sa isa't isa dahil halos nauubos na ang panahon sa paggamit ng gadget. Panginoon, idinadalangin namin na ma-realize po ng mga apo namin, ng aming mga anak na, opo, maganda man po ang cellphone at ang mga gadget. Kailangan din po yun sa pag-aaral, sa trabaho, sa komunikasyon. Pero sana po, hindi ito ang maging dahilan upang lumayo ang bawat miyembro sa isa't isa na nakakalimutan ng kumustahin ang bawat isa, nakakalimutan ng magkwentuhan, mag-share kung ano ang nangyari sa kanila sa buong araw. Nawawala na yung pagiging sensitive namin sa mga nararamdaman ng aming mga apo, ng aming mga anak, ng dahil sa gadget. Panginoon, bigyan mo po kami ng karunungan, disiplina sa paggamit ng mga gadget sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, tulungan mo po kami mga lolo at lola na maging modelo, Panginoon, kung papaano maging resilient pagdating sa mga pagsubok, mga hamon, mga problemang dumarating sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo po kaming maging matatag upang ganun din ang gawin ng aming mga anak at apo kung dumating sila sa puntong nahaharap sila sa iba't ibang problema. Panginoon, itulot mo po lagi nilang tandaan na ikaw ay lagi nilang kasama, na kailanman ang iyong mga anak ay hindi mo iiiwan, iaabandona. Ikaw ang aming Emmanuel. God is with us. Panginoon, idinadalangin po namin ang lahat ng mga lolo at lola na may mga sakit. Hipuin mo po ang kanilang mga katawan. Dinadalangin po namin na sila po'y gumaling, na ang mga gamot na iniunom nila ay makatulong sa kanilang pangangatawan, sa kanilang kalusugan. Pinapanalangin namin ang kanilang mga caregivers na patuloy silang alagaan ng punong-puno ng pasensya at pagmamahal. At idinadalangin din po namin na i-provide mo, Lord, ang lahat ng kanilang mga pangangailangan sa araw-araw. At maraming pong salamat sa pamilyang ibinigay mo sa amin na patuloy na nag-aalaga at nagmamahal sa amin. Dinadalangin namin na ikaw, Panginoon, ang matatiling sentro ng bawat tahanan. Ang lahat pong ito ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais po naming pasalamatan ang aming mga technicians na sina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan po ninyo ang susunod na programang Radyo Sinkauman kasama si Uto Mubin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado ay mapapakinggan ang Family Matters. Ako po si Marlene Cruz. Ako po naman si Lola Seni. Ang Family Matters ay kasama ninyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Bye. Bye! Yeah. May pito o whistle ka ba sa iyong emergency kit?